Mga kababayan, pag-usapan natin itong sunod na mabigat na plano ng administrasyon laban kay BP Sara. Itong susunod nilang ihahain na impeachment proceedings or itong articles of impeachment na ipapasa nila ngayong February 6 na 2026 ang time na pwede na silang maghain ulit ng articles of impeachment. So ngayon mga kababayan, critical ito sa side ng Vice President natin gawa ng kung naibasura man sa Korte Suprema yung unang articles of impeachment na inihain nila, na ibasura ito sa Senado at ang Congress noon ay nag-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema kung saan ibinasura din ng Korte Suprema. Gawa ng may mga teknikalidad na nasilip ang Supreme Court sa articles of impeachment. Una is kung time of submission na kailangan isang impeachment, articles of impeachment lang ang ihahain sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. So technical sila doon kasi nag-file sila na 3 times. Pangalawa is yung unconstitutional na kitaan din ng Supreme Court na may nilabag ang Kongreso noong mga kongresistang pumirma, napakitaan sila ng irregularidad gawa ng mabilis pa sa sikat ng araw yung pagpirma. Ilang pahina yung articles of impeachment, nabasa ba lahat ng mga kongresista na pumirma doon? Talagang ibinasura ng Korte Suprema yung article of impeachment nitong 2025. So, sa February 6, lapse na yung panghuling file ng articles of impeachment nitong taon. So, pwede na silang maghain ulit. So, ngayon mga kaibigan, ang mangyari dito, mayroon talagang pagbabagong mangyari dito. Gawa ng unang-una, nagpalit na ng liderato ang 20th Congress kung saan pinalitan na si Martin Romualdez bilang speaker. So ang speaker ngayon si Congressman Buji D. Ngayon mga kaibigan, ang total number of congressmen natin is mayroon tayong 254 na district representative congressmen. At saka mayroon tayong 64 na mga party list representatives. So may total na 318 congressman. So kung mayroon kailangan nila ng 75% which is 238 votes ang kailangan nilang makamit para maipasa itong article of impeachment laban kay BP Sara. So ngayon mga kababayan, dito na magkaalaman. Gawa ng nagpalit nga ng liderato noong mga panahon na si Speaker Romualdez pa yung humawak sa Congress. Lahat na pumirma noon may katumbas na halaga. Allegedly mayroon silang ipinapangako sa bawat kongresistang pipirma, mayroong 150 million worth of project. Ang mangyayari dito ngayon, magkaalaman na kung sino yung mga kongresista na noong unang pag-file ng impeachment, articles of impeachment, pumirma dahil doon sa
150 million na sinabi ni Representative Tubichanco na kapalit doon sa pirma nila. So ngayon iba nang usapin ito. Sigurado ako na may mga congressman noon na kahit labag sa kalooban nilang pipirma, napilitan lang sila gawa ng meron ng 150 million worth of project na ibibigay So ngayon iba na kasi ang liderato ngayon ni Buji D, siyempre mag-iingat na yan. Gawa ng nagputukan na yung mga issue Wala na mga secret deal dyan. So ang mangyayari dyan, talagang political affiliation talaga ito. Yung kagustuhan talaga ng mga senador, mga kongresista na pipirma. So alam ko mayroon talagang pagbabago dito. Iwan ko lang kung makakuha ba sila ng 238 votes.